Good morning mga kapuso! Bango na at mag-inat-inat na this Saturday morning dahil makakasama nyo na naman kami sa loob ng isang oras ng masayang kwentuhang pagkalusugan dito po sa tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. Aba, syempre kailangan may magandang dilag din akong katabi. Dilag talaga. Dilag iba talaga, hindi si Dr. Jean. Good Dapat morning. panindigan mo yan. Dilag. Good morning po mga kapuso. Thank you sa pagtutok sa amin ngayong umaga. At marami na naman po kami isi-share ng mga health tips para sa inyo, of course. 11 taon ang hinintay ng ating mga kapuso bago muling makapasok sa mundo ng Encantadia. Ito ang requel o retelling sequel ng fantaserya na unang sumikat noong taong 2005. Pero ngayon, level up na ang production, mas kahanga-hanga ang effects at costume design. Siyempre, iba rin ang mga gumanap ng mga bida. Okay tayo ha? 5, 4, 3, 2. And this morning, dalawa sa mga gumanap na sangre ang makakasama natin behind the scenes para magbigay ng tips kung paano ma-achieve ang beauty na maladyosa. Hindi ako nararapat maging reyna. Ang gumaganap sa papel na sangre amihan, ang aktres na si Kylie Padilla. Gaya ni Sanya, healthy eating din ang kanyang secret to being fit. Hello po mga kapuso! Nandito po tayo ngayon sa taping ng Encantadia and well, gusto ko lang i-share sa inyo yung diet ko. For the show, alam niyo naman di pwedeng tumaba ang mga sangre. So, ever since nag-start yung Encantadia, more on fruits ako, more on protein, tinanggal ko na yung kanin. And kapag kaya naman, pag kaya lang, kasi minsan may mga fight scene, hindi ako kakain after 6. So, medyo flat ang tiyan. So, ngayon, nakikita nyo, di ba, nag-fruits ako, tas chicken, and fish. Di nila ako sinuserve ng kanin dito kasi yun yung iniiwasan ko. So, yan. Yun ang diet ni Sangre Amihan. Bukod sa kanyang fit na pangangatawan, kapansin-pansin din ang very smooth and glowing skin itong si Kylie. Parang walang pores. Kaya nga madalas daw na nagme-makeup lang siya kapag may taping. At ang sekreto raw ni Kylie, Sa mga hindi nakakaalam, ako rin nag-makeup. Matagal ko ng passion yung pag-makeup. Yung nakikita niyong makeup ko sa Encantadia, ako lang gumagawa. Hilig lang, hilig lang. I wanted to do a Korean makeup look this time. sa hilig nga ni Kylie sa pagme-makeup, nag-upload din siya ng mga tutorial video sa YouTube para i-share sa kanyang followers. Magical feeling. Hindi ko masyado kinapalan ng blush natin kasi red na yung lipstick ko, tapos medyo makapal na yung eye makeup. At kung may mga tips si Kylie sa pagme-makeup, may sikreto rin siya pagdating sa makeup removal. Ako ang ginagamit ko ng baby oil. Hindi ako gumagamit ng mahal. Baby oil kasi okay na eh, tapos wipes mo na lang, tapos after nun, lugas ka na ng mukha na may sabon. Ang baby oil kasi ay gentle on skin, kaya hindi ito makaka-irritate kapag ginamit bilang makeup remover. At mura pa! Good tip, Kylie! Hindi gulang ang pamantayan sa pagiging Reyna Perena. Ako man ang pinakabata, ngunit kaya ko rin pamunuan ng Perena. Ang gumaganap sa papel na Sangre Danaya, walang iba kundi ang aktres na si Sanya Lopez. Dahil nga medyo sexy ang costume ng mga sangre, dapat daw fit na fit itong si Sanya. At ang ginawa raw niya para mag-lose ng weight, ang kamote diet. Maganda naman talaga yung kamote, pero ginagamit ko siya pag snacks. So instead na yung iba kasi parang mabigat yung snacks nila, like burger, fries, diba? So mas nag-aano ko ng kamote. Maganda naman yung result niya kasi parang ramdam mo mabilis kang pumayat. Ang kamote kasi ay mayaman sa complex carbohydrates o yung klase ng carbs na mas matagal i-digest ng katawan. Kaya kapag kumain tayo, mas mabilis tayo mabusog. At mas matagal din bago tayo muling makaramdam ng gutom. Mayaman din ang kamote sa fiber kaya gumaganda rin ang ating digestion. Gayunpaman, payo ni Sanya, mas maganda pa rin kung kumpleto ang ating dieta. Paano ako babalik sa dati, Reyna Amihan? Pero alam niyo ba na hindi lang 4 ang brilyante sa mundo ng Encantadia? Dahil may ika-5 pa. Wow, ang galing! At ang may hawak nito,
Hindi isang sangre, kundi ang mangdirigmang si Pau Pau na ginagampanan ng aktor na si Rojun Cruz. Sa suot niyang costume, talaga namang kitang-kita ang kanyang kakisigan. Ano nga kaya ang sikreto ni Rojun para ma-achieve ang magandang pangangatawan? Yung character ko dito sa Encantadia, nakalabas talaga yung tiyan ko dito. So, medyo nag-diet ako ngayon. Ang kinakain ko lang talaga wheat bread. Tapos sa lunch, nag-rice ako, pero brown rice. Ang brown rice at wheat bread ay pawang mayaman din sa complex carbs, kaya mabilis itong makabusog kumpara sa karaniwan nating kanin at tinapay. Mayaman din naman ito sa fiber na pampaganda ng panunaw. So habang wala pang take dito sa Encantadia taping, syempre naka-standby pa ako. Medyo papakita ko sa inyo yung ginagawa ko na basic workout para syempre paglabas ko sa TV, medyo pump yung mga muscles natin. Papakita ko sa inyo. Marami mang nauusong workout, tila hindi pa rin naman nalalaos ang push-ups. Ang simpleng workout kasi na ito, pwedeng gawin kahit saan at kahit walang equipment. Maganda ito para sa buong upper body gaya ng chest, back at arms. Gawin lang ng 3 sets, 10 counts kada set. Pagod! Pause agad ako, di ba? So kayo naman, tuturuan ko naman kayo ng basic para sa abs. So kahit nasa taping ako, ang kailangan nyo lang upuan. Tapos ma-workout nyo yung abs nyo. Ang tawag naman sa workout na ito, chair crunches. Dahil ginagawa ito ng nakaupo, hindi na si strain o napupwersa ang likuran gaya sa karaniwang sit-ups. Ulitin lang din ang 3 set, 10 counts kada set. Basta, kung nag-abs kayo, dapat, ginagawa nyo to, basic lang to, kinocontract nyo yung core nyo. So, exhale. Inhale. Exhale. Ang beauty na pang sangre ang peg, pati ang katawan na malamang dirigma ang dating, abay kaya naman palang ma-achieve. Hindi sa tulong ng kung ano-anong mahika, kundi sa disiplina at tiyaga. Cheers! Susunod, nagkaka-eye bags pero hindi naman madalas magpuyat. At may gamot nga ba sa maugat na kamay at paa? Yan ang mga tanong na sasagutin ni Dr. Jean sa pagbabalik ng Pinoy MD. Ay dapat tututukan mga Pinoy MD. Ay dapat tututukan mga Pinoy MD. And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Siyempre, saya ni Doktora. Oo naman. Doktora, ang dami na naman nagpadala sa atin ng mga katanungan for you. Of course, it's my pleasure to answer yung mga questions nila. Naman. Nakakatuwa nga, Doktora, dahil itong ating kapuso na si Maria Nessie Martinez, ang kanyang concern ay about the armpit, siyempre. Ang tanong niya, paano daw ba mape-prevent yung pangingitim nito? Well, actually, Connie, no, maraming causes kung bakit nangingitim ang ating mga kilikili. Well, unang-una na po is 2 klase yan. Trauma. Either physical trauma or chemical trauma. Ano yung physical trauma? Kapag halimbawa nagsusuot ka ng mga masisikip na mga damit, diba? So, nagwa-rub yun sa yung skin, nagkakause ng irritation. Also, yung plucking, no, shaving, yan, nakakakause yun ng irritation. Of course, pag mali yung pag-wax, no? Right. So, paano mo maiiwasan yan? Of course, mas maganda yung yung may mga gentle na waxing na yung mga cold waxing, di ba? Para makaiwas magsuot ng mga loose clothing, no? Nakakahinga yung balat. Oo, nakakahinga. Or meron naman yung para mag-iwas na sa pagpa-pluck, no? Meron naman tinatawag na mga laser hair removal. And of course, meron din yung mga tinatawag na chemical trauma. Yan naman yung mga irritation na nakukuha natin from mga chemicals kagaya ng mga antiperspirant, DEOs, sobrang tapang. Yes, halimbawa kung sensitive yung skin, nagre-react ka dun sa fragrance ng antiperspirant or ng deodorant. Or pag sobrang lakas na antiperspirant, kasi alcohol yan eh. So it can dry the skin, i-irritate din. So mas maganda, kung makakaiwas naman, hindi naman kailangan mag-antiperspirant kasi hindi naman talaga kailangan, hindi ka pawisin, di ba? Right. Umiwas na lang or yung mga light na powders, you can use that too. Eto naman, mula naman kay Rosan Waysen Kalawa. Bakit ako kaya nagkaka-eye bags kahit hindi naman ako madalas nagpupuyat? Yes. Actually po, yung pagkakaroon ng eye bags or dark circles, magkaiba yan ha. Yung eye bags, yung medyo loose, yung parang nagsasag, no? Yung may taba, no? Or yung dark circles, iba rin yan, no? Well, unang-una, ang nagkukos niyan, genetic, both, no? Alright. Pangalawa, po pwede rin dahil sa, halimbawa, pag tayo
tumatanda, numinipis yung balat dyan. So, ang nangyayari is, mas naaaninag yung mga ugat dun sa loob. So, it can appear as parang dark. No? Right. So, nagkakaroon ng dark circles. And another thing is allergies. No? Allergy, kakarab ng eyes, nagagasgas. No? Kapag nagasgas, kapag naarawan, ay nangingitim yung area na yon. Ayun. Kaya sinasabi namin, i-treat din yung allergies and of course mag-sunscreen. Hindi lang po ang sunscreen dito, lagyan rin natin dito sa ilalim ng mata or dito rin sa talukap, okay? Pero the best is pumunta kayo sa dermatologist pa rin. Moving on, Doktora, ito naman ay mula kay Sophie Aldama. Gamot ba talaga sa varicose veins ang apple cider vinegar? O narinig ko rin yan. Yes, Oo. so narinig ko yan. Actually, yung apple cider nakakatulong siya to decrease the swelling daw, no? And maka-increase daw ng circulation. Pero wala talagang enough na pagsusuri or pagsasanay na sinasabing nakakatulong ito sa circulation. And if ever naman makatulong din, Connie, temporary relief lang naman ito. Teka muna ha, Diba? linawin natin, hindi Oo. pinapahid, iniinom ang apple cider. Oo, ganon. iniinom. Pero yung iba ata pinapahid nila doon sa varicose okay. veins. So, malinaw. No? So, yun ang sinasabi nila. No? So, hindi po yun talaga solusyon. Ang solusyon pa rin po, or yung tinatawag na gold standard, no, hanggang ngayon, through the years, no, ay yung tinatawag pa rin na sclerotherapy, yung nag-inject tayo ng sclerosing solution para magsara yung mga ugat na yan. Or, dun sa mga mas maliliit na veins naman, long pulse Nd:YAG laser po. Okay, magpapaschedule na ako sa'yo dyan sa long Yes, pulse go na. laser Kung na yan. takot ka sa needles, go for that. Yes. Mula naman kay Nerissa Navasero de la Rosa. Ang kanyang katanungan, ano daw ang dahilan ng pagkakaroon ng eczema? Kapag sinabi mong eczema, it's a description ng balat na namamasa, namumula, no? And of Nangangati? course, nangangati, yun. So usually, asthma of the skin yan or contact dermatitis, no? So may mga triggers na tinatawag. Pag sinabi mong triggers, yan yung mga nagpapalala, I no? see. Na nasa paligid natin. It could be yung extreme weather conditions, sobrang lamig, sobrang init. It could be simple dry skin. Yan ang madalas na nagtitrigger ng eczema. Ganun pala. Oo, pag dry ang skin mo, nagka-crack yan, mag-umpisa na mamula, magmamasa, at mangati. Tama. No? So another thing, it could also be yung mga allergens na nasa paligid, dust, house dust mite, pwede rin yung mga sa mga pets, yung mga balahibo, yung mga yon, pwede rin mag-trigger yon, no? Also, no, maaari ring mag-trigger ang mga sabon na masyadong matatapang, no, na nilalagay natin sa ating katawan. Stress, no, although unknown kung bakit, pero stress can also trigger eczema. And of course, marami pang Food. iba cons. Food, yes, could be also, lalo na kung paulit-ulit na. Dapat na talagang pumunta po kayo sa doctor kasi hindi po simple talaga. You have to determine yung mga possible triggers sa inyong bahay at sa inyong lifestyle. Correct. Kaya naman, mga kapuso, ayan ang ating mga katanungan mula sa inyo. Kaya sundin lang ho yung mga payo ng ating ekspertong totoo tulad ni Dr. Jean. Magpatingin sa inyong pinakamalapit na pinagkakatiwalaang Tama. doktor, ha? Oo. And of course, when we return, mga kapuso, syempre marami tayong baon ng mga health tips mula pa rin kay Dr. Jean at syempre sa iba pa nating mga ekspertong totoo dito po sa Pinoy MD. Stay tuned. Susunod, ang lagundi, mabisang gamot kontra ubo, pero may iba pa pala itong benepisyo sa ating katawan. Alamin yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Ay dapat tututukan, mga Pinoy MD. Ay dapat tututukan, mga Pinoy MD. Welcome back sa Pinoy MD. Ngayon pong lumalamig na ang ating panahon. Usong-uso na naman syempre ang mga sakit, particularly no, yung ubo. Naku, maraming kumakahol. Isa na ako dyan. Parang nararamdaman ko na talagang meron nang papunta na ako dun sa pag-ubo ng continuous. Halos lahat ata di ba? Oo, parang something's going around talaga. Marami nagkakasakit ngayon Yeah, yung cough na yan talaga, merong dry cough, merong cough na may phlegm, di ba? So dapat talaga hindi maagapan ka agad yan, di ba? Yes, at saka alam mo, doktor, ang maganda kasi na pag-uusapan natin, marami kasi yung umiinom ka agad ng kung ano-ano mga gamot, di ba, para ma-prevent yan. But, dito lang sa mga bakuran natin, ay pwede na tayo magtanim ng tinatawag nating lagundi leaves, no? Ay, na talaga naman hong scientifically backed up by research na nakakatulong talaga ho. Isa At all yan. natural pa. Yes, isa po yan sa mga approved ng Department of Health na herb, no? Na effective din. Pero mga kapuso, ang good news, hindi lamang ito pang ubo. Dahil marami pa palang health benefits na maibibigay sa atin ng dahon ng lagundi. Kung ano-ano yan, panoorin po natin ito. Suki na mga kasalan at iba pang events ang host at coordinator na si Melchor. Para raw sa kanya, maituturing na kayamanan ang kalusugan.
Ang kanya naman daw boses, mahalagang puhunan. Ngayong pabago-bago ang panahon, hindi na po pwedeng magkasakit. Kaya naman bago pa siya magkaubo o sipon, nilalabanan na niya ang karamdaman. Sa tulong ng halamang gamot na lagundi. Malaking pasasalamat niya na mayroon ito sa kanilang bakuran. Mas accessible pag may mga nararamdaman na sakit, ganyan. So, malapit lang. So, at least hindi nagagastos. Usually, kinukuha ko 24 pieces na dahon para mas effective pag pinakulo. Matapos hugasan ng mga dahon, pinapakuluan niya ito sa 2 baso ng tubig sa loob ng 5 minuto. Ginagawa kong tsaa kasi para effective twice a day. So parang natatanggal yung kate. Minsan may time din na parang maramdam ko yung namamalat na yung boses ko. So parang kailangan ng agapan. So umiinom ng lagundi. Ayon kay dating Department of Health Secretary at ngayon Integrative Medicine Specialist na si Dr. Jaime Galvestan, talagang mabisa ang lagundi bilang pangontra sa ubo. Napatunayan na rin ito sa isang clinical trial na isinagawa ng Department of Science and Technology o DOST. Ang lagundi, tinatawag natin kung sa amin sa English, anti-tussive. At ito'y yung eksperimento nga na ginawa rin sa Pilipinas, hinambing pa to sa isang epektibong synthetic na pangontra ng ubo. Hindi lang ubo, kundi may ilan pang mga sakit na maaaring kontrahin ng halamang gamot na ito. Kilala talaga ang lagundi bilang laban sa sipon, panlaban sa trangkaso at sa asthma, pampababa ng blood sugar, kontra arthritis, kontra sa mga fungal infection, at ito rin nakikita pati sa hepatitis. At ang dagdag na magandang balita, hindi lang pala ang dahon ng lagundi ang pupwedeng gamiting panggamot sa mga sakit. Mula bulaklak, buto, balat, hanggang ugat nito, may taglay ring benepisyo. Sa mga sugat, pwede rin yan yung maraming sugat na galis, di ba, gumagaling, at maraming hadhad, alipunga, an-an, buni. Para makagawa ng lagundi oil extract, kailangan ng 2 piraso ng ugat ng lagundi. Mabibili ito sa mga palengke. Putuli ng mga ito sa tig-2 pulgadang haba. Isama mga ito sa kalahating tasa ng langis ng niyog. Pakuluan sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Palamigin at ilagay sa isang bote. Ang lagundi oil extract magandang ipahid sa nangangating balat. Marami mang benepisyo, may paalala rin ang mga eksperto. Wala pa tayong patunay na ito'y ligtas sa utak ng mga bata, mas lalo na sa isang sanggol sa sinapupunan. Mabisa sa ubo at maging sa mga ibang sakit. Kapag ginamit ng tama ang lagundi, malaki ang maaaring maitulong ito para mas maging malusog tayo. Susunod, kadalasang tinatamaan daw ng osteoporosis ang mga babaeng nasa edad 40. Sa mga panahong ito kasi, maaaring magsimula ng mawala ng buwan ng dalaw o ang pagme-menopause na ng isang babae. Mahirap pero maaaring maagapan. Yan po ang sakit na cancer. Sa katunayan, ayon po sa World Health Organization, mayroong 14 million na mga bagong kaso ng cancer ang naitala simula pa noong 2012 sa buong mundo po yan. At dito po sa ating bansa, ang pinakakaraniwang klase ng cancer na dumadapo sa marami sa mga Pilipino ay ang tinatawag po nating breast cancer. Ilang taon lang ang nakalilipas, aktibo pa raw si Wilma. Dati akong OFW sa Singapore. Nagbago raw ang lahat ng ito noong 2012. Nang magpakonsulta sa doktor, nalaman niyang may stage 3 breast cancer pala siya. Napapansin ko siya, yung pinaka-nipple niya, pumapasok na siya sa loob. Tapos yun nga, tapos may discharge. Nagpunta ako naman
breast cancer nga daw. Makakasama natin ngayon dito si Dr. Israel Pargas, ang Vice President for Corporate Affairs at Official Spokesperson ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Magandang umaga po sa inyo, Doc Ish. Good morning, Connie, and of course, good morning po. Doc, nabanggit ko nga kanina, napakaraming mga Pilipina ang may breast cancer, nais magpagamot, pero marami rin, alam naman natin kapag cancer talaga, nahihirapan magpagamot dahil na rin sa mahal at sa tagal ng gamutan. Ano ho ang sagot dito ng PhilHealth? Dalawang ating benepisyo pagdating sa breast cancer. One is under the Z-Benefit Package, yung tinatawag natin Special Benefit for Catastrophic Cases. 100,000 yan. Kung hindi naman tayo magka-qualify doon, meron po tayong case rate specific for every operation or treatment na gagawin. So yung pag-opera sa breast natin, pagkikimo, pag-radio, or even the histopath, yan po yung kino-cover ng PhilHealth. Pero may mga nabanggit ka rin kanina, Doc, na may mga piling ospital lamang kayo that you work with? Sa Z-Benefit packages natin, yung special benefits for catastrophic cases, may mga contracted hospital po tayo at doon napapasok yung tinatawag nating 100,000 for the breast cancer. At mga kapuso, of course, paalala lang natin na importante po para ma-avail natin ang full benefits ng PhilHealth, importante syempre na magpamiyembro po muna tayo. Para sa mga nasa informal economy o yung self-employed, pumunta sa local health insurance office. Punan ang 2 kopya ng PhilHealth Member Registration Form o PMRF. I-submit at saka magbayad. Ang mga indigent o mga mahihirap nating kababayan, di kailangan magsulat sa anumang form dahil automatic na silang member basta't nasa opisyal na tala ng DSWD. Para sa iba pang impormasyon, pwedeng tumawag sa 441-7442 o sa 441-7444. Pumunta rin sa www.philhealth.gov.ph o sa facebook.com/philhealth. Mga Pinoy MD ay dapat tututukan. Mga Pinoy MD. Bata pa lang, tindera na sa palengke ang 70 taong gulang na si Lola Erlinda Sanchez. Dahil daw sa kanyang pagpupursige, nakapagpundar na siya ng bahay at lupa. Napalaki na rin ni Lola Erlinda ang kanyang kabuhayan. Bukod sa tindahan, may 2 pwesto pa ito sa palengke na pinauupuahan at mayroon na ring 2 tricycle. Ngayon, araw-araw pa rin daw niyang kailangang magtrabaho dahil siya pa rin ang inaasahan ng kanyang 3 anak. Dagdag pahirap daw sa kanya ang pagsakit ng kanyang likod. May time na para bang ngalay siya, kailangan ipahinga mo. Kung di mo ipapahinga, din maalit yung sakit. Noong 50 pa lamang si Lola Erlinda, aksidente siyang nadulas, nagpatingin daw siya sa isang espesyalista sa buto sa isang public hospital. Dito na niya nabatid na mahina ang kanyang mga buto. Ang pinapasang sakit ni Lola Erlinda ay ang tinatawag na osteoporosis. Ang osteoporosis ay isang kondisyon ng buto na kung saan ang buto ay humihina ang density, yung pagkasiksik ng buto ay humihina. Gawa nito ay ang humihina rin ang lakas ng buto, kaya madaling mabali ang isang buto na may osteoporosis. Ang dulo ng mahahabang buto ay maihahalin tulad sa pulot o kyutan. Ang isang malusog na buto ay may bone density na 1.0 standard deviation, pataas at siksik na katulad nito. Pero kapag may osteoporosis ng isang tao, lumalaki na ang siwang ng buto niya. Ang bone density nito ay nasa 2.5 standard deviation pababa. Ibig sabihin, hindi siksik at tuloy hindi matatag ang buto. Nakikita po natin, lalo na sa mga kababaihan na umaabante na yung edad, nakikita po natin nagkakaroon ng dahan-dahang pagkakuba. Yan po ay gawa ng yung gulugod. Nagkakaroon ng pagpipipi. Dahan-dahan na pipipi sa bawat segment. At pag hinalo-halo nyo na nasa maraming segment, nakikita ko na nakukuba. Kadalasang tinatamaan daw ng osteoporosis ang mga babaeng nasa edad 40. Sa mga panahong ito kasi, maaaring magsimula ng mawala ng buwan ng dalaw o ang pagme-menopause na ng isang babae. Dahil dito, nahihinto ang pagpaproduce ng hormones na estrogen. Ang epekto nito, mas nagiging aktibo ang mga bone-removing cells o osteoclast.
kaysa sa mga bone-making cells na osteoblast. Ganito po ang statistics niyan. Yung isang tao na halimbawa na nabalian sa hip, 1/3 ng statistics, lahat na nabalian sa hip, proper treatment, makakabalik sa dating kondisyon. Pero 1/3 niyan ay hindi na makakalakad ulit pares na dati niyang ginagawa. No? Hindi man daw maibabalik ang dating postura ni Lola Erlinda at ng mga gaya niyang nakuba na ng dahil sa osteoporosis. Habang maaga, makabubuti raw na alamin ang bone density sa pamamagitan ng procedure na tinatawag na bone densitometry. Ang machine ay kukuha ng iba't ibang parte ng picture ng iyong buto. Ang pasyente ay kukuhanan ng iba't ibang posisyon, ang kanyang gulugod o spine, ang kanyang balakang, hips, at forearm. And it's more accurate than CT scan, ultrasound, and also the ones you see in the malls because they just measure the peripheral bone mineral density. Makatutulong pa rin naman daw kung kahit may osteoporosis na, ay magtitake pa rin ng mga pagkaing mayaman sa calcium. Pinaka-importante na habang bata pa ay palusugin ang ating mga buto. May mga pagkain namang nakatutulong para sa kalusugan nito. Kasama sa mga ikangay superfoods for the bones ang yogurt na hitik sa protina. Hindi lamang mainam ang protein sa pag-boost ng energy, dinadevelop din ito ang ating mga muscles at mga buto. Siyempre, hindi nawawala ang gatas na rich in calcium na kailangan para tumibay ang ating mga buto. At para ma-meet ang dietary calcium requirements, kailangan mag-take ng 1,000 mg ng calcium kada araw, ang mga kababaihang may edad na 19 to 50. Katumbas ito ng 3 hanggang 4 na baso ng gatas. Ang broccoli at iba pang mga mabeberdeng gulay naman, hindi lamang siksik sa mga bitamina at mineral. Mainam din ang mga ito para sa buto dahil sa taglay na calcium. Bukod sa pagkain, malaki rin daw ang ambag na light exercise sa pagpapatibay ng buto. Panghuli, paalala ni Doc, healthy lifestyle pa rin ang susi sa malulusog na buto. Pundasyon ng ating katawan ang ating mga buto, kaya't dapat din itong pag-ingatan. Ika nga nila, love your bones! Good morning mga kapuso! I am Divine. Oh yes, you are seeing me. At ngayon, malalaman natin kung ano ba talaga ang nakakapagpa-stress sa taong bayan. Ayun, si Kuya tanungin natin. Kuya, ano nakakapagpa-stress sa'yo? Sobrang traffic po, ma'am. Totoo yan. Lahat tayo nakakaranas dyan. Ayan, Tay! Tay, ano ang nakakapagpa-stress sa'yo, Tay? Ngayon, medyo nag-edad na. Ma-stress ako din. Marami naman sa katawan. Edad, tsaka sakit, di ba Tay? Kasi lumalabas na yung mga sakit-sakit sa katawan, tapos gagastos ka na. Ate, tatanungin lang namin, anong nakakapagpa-stress sa'yo? Ano mga pinagagastusan mo ba, ate? Mga credit card, bills, kuryente, tubig. Nakaka-stress talaga yun, lalo na pag sama-sama lahat, no? Ganun. Kapag matindi at laging nararanasan ng stress, nakakasama sa ating katawan. Malalaman mo sa sarili mo na talagang sobrang stress ka na pag hindi ka na nakakatulog. At saka hindi ka makafocus sa trabaho mo o kaya sa pag-aaral mo o kahit anumang iniisip mo. Ilan sa mga epekto ng stress ayon sa mga pag-aaral ay ang paghina ng immune system o kakayahan ng katawan na makaiwas sa sakit. Madalas na pagkapagod, hirap sa pagtulog, pagiging iritable at depresyon. Maaari rin ito maging sanhi ng sakit sa puso. Pwede rin itong mapataas ang blood pressure at cholesterol ng katawan na maaaring magresulta sa heart attack. Susunod, mahalaga na gumawa ng paraan para makaiwas o kaya ay maibsan ang epekto ng stress sa buhay. Isa sa mga pwedeng gawin, ang meditation. Every weekend, nagsiswimming si Meriam. Nagsimula raw ang regular activity na ito ng 61 anyos na businesswoman noong nakaraang taon. Nag-i-enjoy ako pag yung na-stress ako, magyayaya akong maligo. Sa akin, nakakaalis siya ng stress. Meriam lives a healthy lifestyle now, pero di raw siya laging ganito. May hypertension noon si Meriam.
Dahil dito, kinailangan niyang uminom ng maintenance medicine. Dahil sa pinagsamang kondisyon at stress din sa kanyang trabaho, nagkaroon siya ng nervous breakdown noong 2001. Nung may nervous breakdown ako, akala ko talaga katapusan ko na. Parang wala nang solusyon yung buhay ko. Kaya ako natatakot, hindi makatulog, hindi makakain. Naghanap si Miriam ng makapagpapakalma sa kanyang nerbiyos. Dahil sa payo ng isang kaibigan, sinubukan niya ang MX3. Pagkatapos nga raw ng regular na pag-inom nito ng 1 taon, gumanda yung pakiramdam ko. Nawala yung pagkabalisa, yung irritable. Magmula noong 2005 hanggang ngayon, naging maintenance ko na yung MX3 dahil malaking tulong sa aking pangangatawan at sa aking karamdaman. Extraordinary. mabuti raw at tagpa siya ng magkaroon ng healthy lifestyle si Miriam. Paliwanag ni Dr. Edwin Bien, marami raw kasi talagang pwedeng komplikasyon ang hypertension. Ang isang tao na interesado to have a healthy body ay dapat maging mapili sa kanyang kinakain. Ang pagpili ng masusustansya gaya ng prutas, ng gulay at isda. Ang pag-iwas din sa mga pagkain of course na mamantika, maalat at mataas ang carbohydrate o matatamis. Kaya naman daw dapat regular na magpakonsulta sa doktor. Kung may food supplement din daw sa dieta, maganda. Malaki talaga ang tulong ng pag-inom ng MX3 sa kalusugan. Taglay ng MX3 ang alpha, beta, gamma components ng G. mangostana na pampalakas ng resistensya at may anti-inflammatory properties pa. Nakatutulong mapataas ang enerhiya. Dito na tayo sa tested and proven. Basta may healthy diet, may gamot at may tulong ng MX3, may alta presyon man, you can still live healthy. Ay dapat tututukan, mga Pinoy MV. Ay dapat tututukan, mga Pinoy MV. Mahalaga na gumawa ng paraan para makaiwas o kaya ay maibsan ang epekto ng stress sa buhay. Isa sa mga pwedeng gawin, ang meditation. Ang key sa isang masarap na meditation yung may naaamoy kang mabango. Kaya, gagawa tayo ngayon ng sarili nating aromatherapy oil. Sa pamamagitan ng basil leaves at lemongrass o yung sa Tagalog, tanglad. So, chop lang to. Chop. Para lumabas yung aroma o yung natural na bango ng lemongrass. Kasi yung lemongrass saka yung basil, yun yung dalawa sa mga matatapang yung amoy kapag kumakain, yung mabango. Matapos hiwain ng basil at tanglad, pwede na itong dikdikin para lumabas ang katas at mabango nitong aroma. Ang gagamitin natin ay olive oil. Ihalo lang ito sa olive o canola oil at ilagay sa ibabaw ng isang burner. Ito na ang aromatherapy oil na magagamit sa meditation. Sa pag-meditate, napapahinga ang utak sa pag-iisip na ibabalik din nito ang enerhiya sa katawan. Bukod sa meditation, may stretching poses na pwedeng gawin para ma-relax ang katawan sa stress. Kapag nagmahal, nasakitan, gustong mag-yoga, pwede po kaya yun? Pwede. Lalong pwede. Pwedeng pwede. So, ganyan yung tiger pose. Yung mga very basic. You inhale, look up, and exhale, look down and round your back, stomach in. Ay, sarap! Oh my gosh! Nakakatulong to sa sakit ng puso,
sakit ng damdamin. I-stretch mo lang. Ay. Gawin lang ang yoga stretches na ito pagka-uwi sa bahay o matapos ang mahabang araw at tiyak marerelax ang inyong buong katawan. Ang sarap, pero medyo nanalikado po yung buhay ko. Parang natakot po ako sa buhay ko kasi masyado pong madaming gamit ng baba. Pero okay naman po, buhay pa naman po ako ngayon. Namaste. At ang isa pang anti-stress tip, ang paminsan-minsang pagdalaw sa spa para sa isang masarap na masahe. Ang wellness spa na ito sa Pampanga nag-o-offer ng aromatherapy massage. Isang klase ito ng masahe na gumagamit ng mabango at therapeutic na essential oils. Oh, ate, powerful, oh. Sa pamamagitan ng masahe, nare-relieve ang kasukasuan mula sa tension at stress. Natatanggal ang mga lamig at napapaganda rin ang daloy ng dugo sa buong katawan. Truly touch therapy. Tandaan, kapag nasi-stress, there's always a time para mag-distress. At sa ilan naming tips, kayang-kaya niyong ma-relax nang hindi nabubutas ang pulsa. Dapat talagang kailangan healthy rin po ang ating lifestyle. Healthy food ng ating i-prepare. At syempre, exercise. Ano ba yung in-order natin? Well, actually, ito yung tinatawag na sardines pasta, no? High in omega-3 fatty acids. Very good. And of course, yung lycopene sa tomatoes. Ako the naman, best yan. Ito naman yung akin, yung aglio olio. Di ba? Alam naman natin na ito, binabad ang kanyang, kumbaga, pinaka-sauce, olive oil. Olive oil, which is very healthy. Eto naman, no? Marami pa tayo dapat talagang pag-uusapan, pero as always, siksik na siksik po ang ating isang oras na pakikipagkwentuhan. Ang bilis naman, Connie. Mabilis talaga pag marami tayo na pag-uusapan. Pero nevertheless, hindi pa naman tayo tapos completely dahil next Saturday, magkikita-kita pa rin po tayo dito sa Pinoy MD. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ako naman po ang inyong dermatologist, si Dr. G. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Pinoy MD.